May tanong sa akin, good eve po, Boss Rai. Ask ko lang po, ang terms and condition po ba at contract ay magkaiba? Kasi po, sinasabi sa akin na nag-agree po ako sa contract na finilapan ko. Wala naman akong natatanggap na ganun. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, dito po sa video natin ngayon, alamin po natin ano po ba ang pagkakaiba ng terms and condition at saka ng loan contract. Kasi po marami po ang nalilito dyan. Maski nga ho yung ahente ng mga bugo katabusadong online lending apps, hindi ho alam ang pagkakaiba ng terms and condition sa contract. Kala nila iisa lang yun. Lagi nilang pinananakot yun na nag-agree ka sa terms and condition. Anak ng kamote. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay isang obligasyon at responsibilidad na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyong mensahe. Okay. So ang tanong nyo nga po is kung yung terms and condition ba at ang loan contract ay magkaiba. Kasi nga po, sinasabi sa inyo na nag-agree daw kayo doon sa contract na finilapan nyo. Ng kamote talaga itong mga ahente na to. Di ba? Halatang-halata kung walang alam. Ang loan contract po, hindi ho yung kliyente ang nag-fill out, mga siraulo kayo. Ang fini-fill outan po ng mga kliyente is yun pong application form sa apps ninyo para makilala po ninyo kung sino yung nag-a-apply sa inyo. Kasama sa KYC yun yung know your clients Ano naging contract yun? Application yun Kasama yun sa credit investigation, verification ng kayo ay makapag-evaluate. Mga siraulo kayo. Ano sus talaga naman? Hindi ko maintindihan. Diba? Saan ba kayo pinagdadambot? Contract. Kliyente mag-fill out, may siraulo kayo. The only time po na mahahawakan ng kliyente ang kontrata is pagpipirmahan ho yan. Kung yan manual. Pero may dalawang klase po tayo na pwede na yan yung electronic tsaka po yung digital. Okay? Yung electronic po, ito yung mga click-click lang. Yung click to accept. Yung digital po kasi, ito yung sa cellphone ninyo po, pwede kayong pumirmang ganon. Tsaka po yung yung usual natin na pumipirma. Okay, ngayon, ito po, ang pagkakaiba po kasi ng terms and condition. Ang terms and condition po kasi ganito. Ito po yung general agreement, na makikita nyo po, kung paano nyo gagamitin yung apps at tsaka po or yung website. Okay, doon po nakalagay yun kasi necessary yan na malaman po ninyo kung paano gagamitin yung apps. Kasi maaari yan na kumari may nilabag kayo dun sa sa paggamit nyo ng apps po, pwede nila kayong wag bigyan ng access. Okay? Tsaka isa pa po, ito pa po yung iba na na mga makikita nyo dyan sa mga general, sa terms and condition, yung data privacy policy. Yan. So, dapat nakasaad yan doon. Importante yun kasi required yan na meron silang data policy. Okay? Dapat yun, binabasa po ninyo. Okay? Tapos, kasama din doon yung apps usage policy. May policy rin ho kasi yun kung paano nyo gagamitin tapos yung pagka yung kung ano ba yung mga nilagay nyo sa application form, yung mga kinukolekta nila mga data, saan ba nila gagamitin yun? Okay? Yun po ang laman, nung terms and condition. Tingnan nyo, hindi nila alam yun. Kasi lagi pananakot nila, nag-agree ka sa terms and condition. Natural, nag-agree sila doon sa sa terms and condition. Bakit? Kasi ang terms and condition, sa simula yan, ng pag-apply. Mga siraulo kayo. Kasi yan, utos yan ng ating gobyerno na magkaroon kayo ng terms and condition. Dapat nalalaman, ng mga nag-a-apply sa inyo kung ano yung nasa loob ng website ninyo. Mga siraulo. Maliwanag po ang terms and condition sa simula po yan. Okay, now, ang contract po is
after, no, after po ma-approve yan. Okay, ganito po muna yan. Importante po yung the Truth in Lending Act. Diba? Lagi ko sinasabi sa inyo. Kasi po itong batas na to, siya po, no, yung dapat nagsasabi sa inyo, sinasabi sa inyo yung inyong obligasyon dun sa inyong hinihiram. Okay? Unang-una po dapat yan, dinidiscuss sa inyo, ito po yung na-approve lamang sa inyo. Kasi, lending naman po talaga ang magdi-define or ang magdi-dictate kung magkano yung ma-approve sa inyo, kung gaano yung kahabaan ng term. Okay? So, dapat yon sinasabi sa inyo. For example, nag-apply kayo sa apps ng 10,000. Ang kaya lang i-approve is, let's say, 5,000. Dapat sinasabi sa inyo yon. Okay? Nakalagay dapat sa app yun. We can only manage approve you for a loan of 5,000 pesos. Do you agree or not? Oh. Pagka sinabi yung not, tapos ang di ba, transaction. Tapos na yun dun. Okay? Ngayon, kung sinabi nyo I agree, yan. Ang susunod po dyan, dapat nakalagay doon na, ito po ang idadagdag natin na interest, ito ang magiging processing fee, ito ang magiging amortization, ito ang inyong first due date, ito lang ang haba ng termino, at ito ang magiging penalty. Okay? Yun po ang dapat dinidiscuss sa inyo. Kung kayo hindi nag-agree doon, okay, tapos po ang transaksyon. Ngayon, kung nag-agree kayo, didiretso ho yun, lahat ng sinabi na yun, dapat yun nakalagay sa loan contract. Okay? So, ang layo ho ng diferensya, di ba? Kasi po yung loan contract, ang nakalagay po doon is yung obligasyon at ito po ay binding. Okay? Kasi po, kontrata ito. In the event po na hindi sila makabayad, there's a possibility na iyan isampa sa korte. Pwede silang mag-complain. Yung terms and condition, hindi. Yung loan contract po ang po pwede, no, nadalin as proof pag hindi ho nakabayad yung nangutang. Okay? So ngayon, maniniwala pa ho ba tayo doon sa sinasabi nila na magsasampa sila ng small claims case? Dadalin lahat terms and condition, makasira ulo yan. Di po ba? Kasi aminin na ho natin, lalo na sa mga bugo katabusadong online lending apps na fly by night, asan ang kontrata nyo? Wala. Hindi nga ho, di ba, in-explain sa inyo? Which is napaka-importante po niyan. Batas yan The Truth in Lending Act. Kung sa bangko nga po, nakakwadro pa yun, nakadisplay. Meaning, ganun siya ka-importante. Samantalang itong mga bugo katabusadong online lending apps, isinasantabi yun, binabaliwala. Nakita nyo? Kung ganong pambabasto sa batas natin ang ginagawa niya mga bugok na yan. Di ba? Nakita nyo, gano'ng kalayo yung terms and condition sa loan contract. Ang terms and condition, hindi ho binding yan. Hindi mo po pwedeng i-present sa korte yan pagka hindi nakabayad yung kliyente. Samantalang ang loan contract po, yan ang po pwede ninyong i-present sa korte pagka hindi ho nakabayad yung kliyente. Okay? Dapat yan na pag-aagrihan. May signature dapat yan. Ulitin ko, may 3 klase ng signature electronic, digital, at yung pirma na natural natin, yung physical na pirma. Okay po? So, anong masasabi nito mga bugo katabusadong online lending apps? Di ba? Ipagdiinan nyo pa yung mga katangahan nyo. Ipagpilitan nyo yung kamangmangan ninyo. Ituloy nyo yung terms and condition ninyo na sinasabi. Tingnan ko kung maipresenta nyo sa korte yan. Sige nga. Di po ba? So, ngayon po, sana naintindihan po natin na magkaiba po ang terms and condition sa loan contract. Ang pinaka-importante po dyan is yung loan contract. Kasi po, doon nakasaad yung kontrata, yung inyong obligasyon. Doon yung magkano yung inutang nyo, principal, magkano yung interest, magkano yung kinaltas nila na processing fee, gaano kahaba yung termino, kailan yung first due date, nandun po lahat yun. At dapat ina-affix po doon yung signature regardless kung electronic, digital, or yung physical na signature.
Okay po, sana lang po naintindihan po natin kasi po, ito po yung armas natin dito sa mga bugo katabusadong online lending apps. Yung lagi nilang panakot. No? Kadalasan kasi yan nakikita ko na nag-agree ka sa terms and condition. 'Di ba? Natural mag-agree kasi hindi makakapagpurso yan eh. Hindi magdidiretso yung yung application pag hindi siya nag-click kasi click to accept yun eh. 'Di ba? Ganun yung niloloko yung mga kliyente nyo. Saan ka nakakita? Ipipilit nyo yung terms and condition ang kontrata. Sa simula ng application, siraulo ka ba? Dapat ang kontrata sa bandang huli na pagkatapos pong mai-discuss lahat. Doon pa lang kayo magkakaroon ng agreement. Okay? Nakita nyo, di ba? Hindi nila alam yun. Kasi hindi natin malaman kung saan pinagdadampot yung mga bugo katabusadong ahente ng online lending apps. Di ba? Ako katagal ko nag-training bago kami inilabas. No? Kasi important, kasi we represent the company. 'Di ba? Kasi in the event po na hindi naintindihan ng mga kliyente, kami po as collector, kami ang magdi-discuss ulit. No, kami ho ang magre-re-educate dun sa aming kliyente na ito po kasi yan, ganito, ganyan. Para maintindihan at maalala niya or magampanan niya yung kanyang obligasyon. Okay, hindi ho ba kasi akala nila ang kolektor basta-basta lang, hindi po. Hindi ho basta-basta lang ang maniningil. No, kailangan po may sentido komon ang maniningil. Kasi pag wala hong sentido komon ang maniningil, naku po, lalong hindi makakapaningil yung mga lending na yan. Di ba bagsak yung kumpanya? Di po ba? Kaya nga may mga trainings na pinupuntahan. Okay, ako napakarami ko ng trainings na Sus Maria Josep. Pakarami ko ng certificate. Baka 1 libro na ho certificate ko sa bahay. Kasi kailangan ho na-refresh yan eh. No? Kasi may mga kagaya niyan, online na ho, di ba? So, may mga policies na tsaka mga batas na dapat na naiintindihan ng maniningil, no, para maka-adapt siya sa bagong Diba? Kasi online na tayo ngayon. Di po ba? So may mga nababago po. So kaya kailangan yung bagong hasa pa rin yung utak nung kolektor. O sana lang po naintindihan natin yung pagkakaiba po ng terms and condition at saka po ng loan contract. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.